Isipin mo sandali, may isang kaharian sa harap mo, hindi malayo, hindi lang sa langit, kundi dito, ngayon. Ang problema, karamihan sa mga tao ay hindi ito nakikita. Kung tatanungin mo ang karaniwang Kristiyano, ano ang kaharian ng Diyos? Malamang sasabihin nila, ito'y ang langit. Doon tayo pupunta pagkatapos nating mamatay. Ito'y ang lugar na may mga lansangang ginto at tarangkahang perlas. At bagaman, totoo na, ang kaharian ay walang hanggan. Ginawa itong malinaw ni Jesus. Hindi lang ito tungkol sa hinaharap. Ang kaharian ay narito sa Lucas 20:21. Sinabi ni Jesus, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa ibang salita, narito na ito. Ngunit heto ang issue. Karamihan sa mundo ay namumuhay sa ilalim ng maling pamamahala. Hindi ko tinutukoy ang politika sa mundo. Ang ibig kong sabihin ay espiritual. Noong likhain ng Diyos sina Adan at Eva, hindi lang sila binigyan ng isang hardin. Binigyan sila ng kapangyarihan, autoridad, ang karapatang mamahala sa mundo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit nang sila'y magkasala, hindi lang nila nawala ang kanilang kawalang malay, nawala rin nila ang kanilang kaharian. Ibinigay nila ang autoridad kay Satanas at iyon ang dahilan kung bakit napakagulo ng mundo. Dahil ngayon, sa halip na kaharian ng Diyos, nakikita natin ang epekto ng kaharian ng kadiliman, karamdaman, kahirapan, kawalang katarungan, pagkakawatak-watak. Lahat ng ito ay palatandaan ng isang bumagsak na mundong namumuhay sa ilalim ng maling pinuno. Dumating si Jesus upang ibalik ang kaharian, ngunit heto ang kamangha-manghang bahagi. Hindi lang dumating si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Dumating siya upang ibalik ang isang kaharian. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang unang mensahe ay hindi, maniwala kayo sa akin at balang araw kayo'y pupunta sa langit. Hindi. Ang una niyang sinabi ay, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sinasabi ni Jesus, bumalik na ang kaharian, ang parehong autoridad na nawala ni Adan. Ibinabalik ito ni Jesus, ang kapangyarihan laban sa karamdaman, laban sa mga demonyo, laban sa kamatayan mismo. Hindi lang ito isang serye ng mga himala. Ito'y isang hari na muling inaangkin ang kanyang teritoryo at nang turuan niya ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Hindi niya sinabi, Ama, dalhin mo kami sa langit. Sinabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kaharian ay hindi nakikita, ngunit totoo. Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Kung narito na ang kaharian, bakit mukhang magulo pa rin ang mundo? Dahil sa ngayon, narito na ang kaharian, ngunit nakatago. Isipin mo ito tulad ng wifi. Nasa paligid mo ito, hindi mo lang nakikita. O isipin mo ang isang lihim na kilusan sa teritoryo ng kaaway. Ang mga tao ng Diyos, mga mamamayan ng kaharian, ay narito, ngunit hindi pa sila kinikilala ng mundo. Ngunit huwag kang magkamali. Darating ang araw na ang kaharian ay hindi na magiging nakatago. Isang araw na babalik si Jesus bilang hari at ang bawat tuhod ay luluhod. Ngunit hanggang sa araw na iyon, hindi tayo basta-basta naghihintay na lang para sa langit. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. At kung ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ay bahagi nito. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay ayon sa ekonomiya ng mundo, nabubuhay ka sa panustos ng kaharian. Hindi ka kumikilos sa takot, lumalakad ka sa autoridad ng kaharian. Hindi ka sumusunod sa kultura, sumusunod ka sa mga utos ng hari. Hindi tayo tinawag ni Jesus upang makiayon sa mundo. Tinawag niya tayo upang dalhin ang kanyang kaharian dito, upang pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang kadiliman, ipahayag ang kalayaan, isulong ang kanyang pamamahala, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong komunidad, saan ka man pumunta, dala mo ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, naghihintay ka lang ba ng langit
o isinasabuhay mo na ang kaharian ngayon sapagkat ang nakatagong kaharian narito na, totoo ito, at ito'y sumusulong